Okay mga boss, welcome back. Medyo matagal tayo na walang upload dito sa ating Reacts channel. So marami-rami na talaga ito, announcement lang sa mga viewers ko. So bakit nga ba hindi ako pwede sa mga personal tutor. Ginawan ko na ng video to pero gawa ulit tayo kasi papaliwanag natin. So papaliwanag ko yung mga sitwasyon. Kasi may iba na nagtatampo, may iba na bakit daw ganun, madamot ako. Sinasarili ko lang daw yung kaalaman ko. Ano sabi ng iba? Plastic. Kung ano yung mga binabato sa akin. Yung iba kasi pag hindi na pagbibigyan, okay lang. Naunawaan nila. May iba naman kasi na parang pag hindi na pagbigyan, parang akala mo, binayaran nila yung pagkatao mo na wala naman akong napala sa kanila, parang gano'n. Ganito kasi yan mga boss, ipapaliwanag ko sa inyo. So maganda yung lighting natin ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ako pwede. Kasi may iba naman talaga na willing magbayad. Sabi nga ng iba, boss, baka may pa-seminar ka. Wow, ang galing. Parang akala mo, ang taas na level ko, may pa-seminar. Hindi pa po ako abot sa level na yon. Yung kaalaman ko ay para sa akin mababa pa at hindi pa ganun kataas para mag-conduct ako ng kumbaga hindi ako qualified na magturo. Mag-share lang ako ng mga nalalaman ko pwede, pero yung magturo ako tapos magpapaseminar ako, hindi po ako pwede doon. So may iba naman kasi na gusto maging mag-personal tutor o yung one-on-one teaching, yung i-guide ko, magpapaguide. So mahaba kasi yun. Actually, sinubukan ko din yan. Nag-try ako niya nung panahon ng pandemic kasi wala naman tayong ginagawa ng pandemic mga boss. So, hindi tayo gaanong busy. Wala naman masyadong repair. Wala masyadong repair. Kaya pwede tayo mag-chat, magpapaturo, magpapaguide. So, pwede tayo dun. Kahit maghapon, okay lang kasi wala tayong ginagawa. So, ngayon mga boss, iba na yung sitwasyon. Maingay sa labas. Maiba ng sitwasyon ngayon, hindi na katulad nung dati na marami tayong time. So yung time ko ngayon ay very talaga mahigpit. Hindi talaga ganun ka hindi halos mga boss actually halos yung pagbablog nga ay napabayaan ko na kasi simple priority natin sa shoutout sa may-ari ng amplifier, kitang-kita pa. Pending. Actually mga boss, mas priority natin yung mag-repair. Ang dami ko pa mga pending na gawain dito. So, yan yung mga inauna ko. Pag medyo mahirap niya, tabi ko muna. Tapos, mag-repair tayo ng mga madali lang para may income tayo pang araw-araw. So, ganun ang ginagawa natin. Plus, yung mag-i-edit pa tayo ng video, mahabang oras din yun. Tapos, oras pa sa pamilya. Kaya, ganun. So, sa mga nag-i-request na, boss, pag-guide naman ito, pasensya na talaga mga boss. Hindi na talaga kaya ng oras. Hindi naman pwedeng hindi tayo matulog. Marami kasi sa experience ko yung mga nagpapaguide, nga pala sa mga magtatanong, open pa rin ako pero isa, dalawa, tatlong tanong, okay ako. Pero yung tinanggihan ko lang naman o yung tinon down ko, yung mga magchat-chat tayo maghapon dahil may tinatanong ka tapos habang may ginagawa ka, i-guide kita. Hindi ko talaga magagawa yan kasi busy din ako dito sa shop. Yun ang tinon down ko kasi ang gusto ng iba, halimbawa may ginagawa sila, nagtanggap ng repair. Ito base sa experience ko dati, nagtanggap ng repair, ultimo magbasa ng resistor, hindi pa pala marunong, walang gamit, pero nagtanggap ng repair. So maabot ng siyam-siyam yung repair. Anong nangyari ito, diretsahan na tayo mga boss, diretsahan na tayo, real talk na lang. Noong 2020, masaya ako na nakatulong ako. Pero may pamilya akong binubuhay. So kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. So may pamilya kayo, may pamilya ko. So kanya-kanya tayong sige para sa pamilya natin. So yung mga natulungan ko din past, wala naman ako napala doon sa totoo lang Ito real talk. Wala naman ako napala doon wala akong kinita doon piso, di ba? Ako pa nga hinihingian Ako pa nga hinihingian minsan Yung iba akala nila siguro
dahil nagbablog ako, malaki ang kinikita ko. Wala po makikita nyo sa sitwasyon ko hanggang ngayon. Ultimo nga bike hindi ako makabili, yung bike na ginagamit ko sa kapatid ko. Itong speaker na pandisting, nitong uli lang din ako nakabili, pinag-ipunan ko pa. So wala ko na pala doon. Halimbawa, may pinto ko sa inyo, may nagpaturo sa akin, as in baguhan na baguhan talaga. Tinuruan ko magbasa ng resistor, magamit ng tester, tapos ginaid ko. Nagawa niya yung tanggap niyang amplifier. Ako wala akong nagawa kasi maya-maya din habang may kinakalikot ako, maya-maya din yung chat, maya-maya din. So na-distract din yung na-istorbo yung ginagawa ko. Imbis na magawa ko na yung ginagawa ko, matapos ko na para kumita ako, nawala. Si ginagawa ko, natapos niya yung ginagawa niya, kumita siya, ako hindi. So ano nangyari? Hindi naman dahil sa sakripisyo, hindi ganoon mga boss. So kailangan tingnan natin yung priority natin kung nasaan. So marami akong ginawang sitwasyon na ganun. Marami akong na-experience na ganun. Yung iba mga nagpag-guide sa akin, nagawa, naayos yung problema nila. Ang problema ko, hindi ko naayos. Parang ganito, problema nila, damay ako. Problema nila, dapat problema ko din. Ang problema ko lang. Parang ganun ang sitwasyon. So walang masamang tumulong. Pero kailangan mayroon ka ding sapat na oras para makatulong ka. So ang ginawa kong ganun, okay lang, pero napapansin ko na na napapabayaan ko din yung kasi excited pa tayo excited, tapos wala masyadong repair. 2020 pandemic, kaya okay lang din. Pero nitong busy na talaga na na marami na tayong ginagawa at marami tayong mga obligasyon, hindi talaga uubra mga boss yung meron naman dyan sa online. Meron naman sa online na mga nagtuturo na may mga nagpapaseminar dyan, lang kayo sa mga, yung iba kasi ayaw gumastos, yun ang problema. Gusto matuto mag-repair pero ayaw gumastos. Halimbawa sa tools, minsan gusto ko matuto boss mag-repair, kaya lang wala akong pambili ng tools. Ano yung poproblemahin ko pa yung pambili mo ng tools? Kailangan ako pa yun? Parang ganon ang lumalabas. So yung mga ganong problema, iniwasan ko na yun kasi sabi ko, pamilya muna bago yung iba. Yun ang naging yun ang naging motto ko nung pagkatapos. Sabi ko, pagpasensyaan nyo na, tatablahin ko na muna yung mga magpapag-guide. Ano ba yun? Magpapag-guide. Yung mga pwede kayo magtanong sa akin. Alam mo, may mga tanong kayo na 1, 2, 3, 4, 5, pwede. Pero yung maghapon talaga na chat, pass muna ako. So paano yun? Yung may mga itatanong lang kayo, halimbawa, anong ideya, magbibigay ako ng ideya. Pero magtatanong kayo ng kung anong sira, kung bibigyan ko kayo ng ideya, pero yung ako magto-troubleshoot pa sa inyo na parang ganon, parang hindi ko talaga magagawa yan mga boss, sobrang busy ko. So anong gagawin natin? May pitch ako, buhay technician. Hiniwalay ko kasi yung tawag dito, yung pitch ng magtatanong at saka yung customer. Bakit ko hiniwalay yun? Kasi pwede ko namang gawin yan sa Meta Business na na magbubuk na kayo ng pero pinifilter out ko pa rin yung mga ipapagawa kasi gusto ko malaman kung kaya ko bang gawin yung ipapagawa. Baka mamaya ipapadala na dito, ipapa-schedule na. Paano kung hindi ko naman kaya? So may mga limitasyon lang din tayo. Kaya yung pitch na yon, yung basic bob, yung kulay green ng logo, nilaan ko talaga para sa customer yon. Yung mga mag-order ng microphone cable, yung mga mag-order ng Bluetooth speaker, yung mga magpapa-repair ng amplifier doon. At pag nahaluan din yon, pag nahalo yun ng mga magtatanong lang, minsan kasi yung mga magtatanong lang yun ang mas maraming chat kaysa mga customer. Kasi yung mga customer naman, i-update mo lang, tapos kung gawa na magchat-chat lang. Pero ang problema ko kasi, minsan natatabunan yung chat ng mga nagpapagawa na pag kailangan kong i-chat, hindi ko na agad mahanap-hanap. Tapos dahil puro natatabunan kasi ang dami pong nagchat-chat, natatabunan.
natatabunan siya na natatabunan hanggang sa hindi ko na maalala. Minsan kasi may time na halimbawa, may listahan ako ng ano, may listahan ako ng mga nagpapagawa. Kaya lang minsan nagmamadali yung ano, iniiwan na lang tapos hindi ko na rin nare-record kasi kung busy ako sa ginagawa ko. Yun. Kaya yung mga magtatanong lang, pwede pa naman mga boss. Pero yung talaga magpapa-personal tutor at magpapa-guide at kung ano-ano pa man, yung kailangan ng mahabang intervention, ano ba tawag na, tama ba yun? Yung mahaba-haba yung oras na i-google, magpapas muna ako doon mga boss. Magpapas muna ako doon. Mga light lang na tanong pagbibigyan ko kasi nagbibigay ako ng schedule niya. Halimbawa, mag-i-stop ako ng repair, 30 minutes pahinga. Habang nagpapahinga, ang ginagawa ko ay magbabasa ng messages. So minsan, uunahan kong titingnan yung messages doon o yung mga chat doon sa page ko sa Basic Bob. So tingnan natin kung may mga nag-inquire na customer, magpapagawa. Then after nyan, trabaho, tapos pagpahinga uli 30 minutes uli, sisilipin ko naman yung page ng kabila, yung sa Buhay Technician, yung mga magtatanong, tapos replyan natin kung ano. Minsan naman pag sobrang busy talaga, gabi ko na i-replyan, minsan nga alauna na ng madaling araw, minsan talaga, o kaya minsan pag bagong gising yan, hindi tayo nakakapag, sa mga ano pala, sa mga nagalit din pala na bakit daw suplado, hindi namamansin. Pag nag-chat po kayo sa akin tapos tempo na may ginagawa ako dito sa shop o kaya may customer na inaasikaso ako, matik yan mga boss, hindi ka agad ako makaka-reply niyan, lalo na kung busy ako sa ginagawa. So kung mag-chat kayo, ganito na lang ang isipin nyo, pag hindi ako nakapag-reply, busy ako, ganun lang yun. Hindi yung baka isipin nyo pag nag-chat kayo dapat replyan ko agad. Pasensya na po, talagang busy tayo. Hindi lang nagbibisi-busy yan, talagang busy. Yun ang natin sa page. So Buhay Technician, pag magtatanong lang, pero pagpasensyahan nyo na kung hindi agad makareply, baka abutin ng ilang oras. Pero kung matsyempuhan na naman nag-chat kayo, tapos oras ko ng pagbabasa doon ng ng mga chat doon sa Buhay Technician, matik naman nagre-reply agad ako. Yan. Pero pag nabutan ng time out para magtrabaho na, saka ko na lang replyan yung mga chat nyo. Ganun ang nangyayari mga boss. Kasi nahati-hati ko yung oras ko. Ano yung mga hindi ko na nagagawa? Sa pool nung bumalik na tayo sa normal. Yung gumawa ng mga shoutouts. Yung mga shoutouts, yung mga nasa YouTube na nagpapa-shoutouts. Actually, magdadalawang taon na ata na wala akong ginagawang shoutouts. Kasi halos wala na talagang time para doon. Kahit nga ito mismo gumawa ng video, konting-konti na lang. Kaya mapapansin nyo sa mga uploads ko, hindi ko na nagagawa yung dati. Yung dati kasi araw-araw may bago akong upload, araw-araw talaga yun. Susunod yun, araw-araw. Walang mintis yun. Ang nangyari dito, minsan nakapag-upload ako, 3 beses sa isang linggo, minsan isang beses na lang isang linggo. May time nga na isang buwan wala akong upload, may time din na isang beses lang sa isang buwan nakapag-upload ako. Gawa ng sobrang busy talaga. Pero hindi naman ibig sabihin busy, maraming kinikita. Sadyang yung mga napupunta sa aking mga repair na nagbawas na ako ng tatanggapin, pero yung mga nai-repair na yung mga pinapa-repair sa akin, kung hindi galing na sa ibang pagawaan, puro kalawang, puro maraming sirang pyesa, minsan mahirap gawin. Kumbaga nachichimpo lang talaga, hindi ko lang alam. Baka inalat-alat lang ako. Kaya mga boss, pagpasensyahan nyo na ulit. Yung mga nagpapa-shoutout din, pagpasensyahan nyo na. Malay mo, baka balang araw may balik natin yun. Hindi ko lang nagagawa ngayon talaga. Kasi ang ginagawa ko dyan sa shoutout, may isang oras din ang ilalaan ko dyan kasi i-screenshot ko lahat ng mga nagpapa-shoutout, tapos ipunin ko yan sa dulo ng video, tapos i-voice over ko pa yan. Ang ginagawa ko minsan, pag sobrang dami, nililista ko pa sa notebook yung mga pangalan, tapos ako shoutout, saka ako ipatong-patong yung mga pangalan o yung mga messages nila kung nagpapa-shoutout sila.
So ganun ang ginagawa ko. Then sa edit, dati napakarami kong time para makapag-edit ako ng ng mga video. So ang ginagawa ko kasi noon bago ako matulog, naglalaan ako at least 2 oras makapag-edit. Actually ngayon parang hindi na rin nga maganda yung paka-edit ko ngayon. Ang parang video compilation na lang tapos upload. Ang ganun ang ginagawa ko dati. Naglalagay pa ako ng watermark, naglalagay pa ako ng logo ko diyan sa video. May mga intro pa ako, may mga outro pa ako. So nawala na rin yun. Nawala na rin yun dahil nga sa kabisihan. Tapos dati may mga nilalagay pa akong, mapapansin nyo dyan sa taas ng video, may nakalagay dyan ng mga recommended videos. Naglalagay pa ako dyan. Tapos pagpain na yung videos, mayroon pa yung recommended at saka subscribe. Nailalagay ko pa yan pero ngayon wala na. Hindi ko na magawa yon kasi sobrang busy nga. Sa sobrang busy natin at mahirap din pala yung maraming channel na pinapatakbo. So kung isang channel lang sana yung baka nakapag daily upload pa rin ako ngayon. Kaya lang ganun talaga mga boss at sadyang kinakapos talaga tayo sa oras. Oras talagang kalaban eh. Actually partida yun. Yung pa pala, ayusin natin. Yung pala mga boss, yung mga nagko-comment pa pala dito sa YouTube channel natin. Minsan, isang araw na, 2 araw na nakalipas yung comment nyo. Saka ko lang mababasa, saka ko lang maharap. Kaya pagpasensyahan nyo na talaga mga boss at ako'y busy lang talaga. Masyado hindi magkaiba na talaga ng panahon ng 2020 hanggang 2021, medyo maluwag pa schedule mo pa ngayon. So palaon ng palaon padami yung obligasyon natin, padami yung ginagawa natin at may mga wag naman sana dumating yung oras na pati itong pagbablog ay matigil ko kasi mahirap naman yun. Posible mga boss, kung sobrang busy ko talaga, malaki yung chance na in the future hindi na rin ako makapag-vlog. Malaki ang chance talaga na tawag dito. Kasi kung talagang kung talagang sasagabal na siya sa trabaho, kasi pagpapipiliin ako, pagbablog at saka pagtatrabaho, dito pa rin ako kasi baka akala ng iba kumikita tayo dito sa YouTube. May kinikita pa rin dito sa YouTube. Totoo naman yun. Pero halos pang balik load lang yun. Mga boss, wala akong wifi. Naglo-load lang ako. So, bumibili lang tayo ng monthly na load. Tapos yung ginagamit natin pang kasi mga boss, ganito lang ang logic dyan. Napakasimple lang naman. Kung kumikita talaga ako dito sa pagbablog, babawasan ko na yung repair ko. Magbablog na lang ako na magbablog. Kaya lang hindi ganun ang source of income ko pa rin ay yung pagre-repair ng mga amplifier. Yun pa rin yung bumubuhay sa amin. Yun pa rin, doon ko pa rin kinukuha yung pinapakain ko sa pamilya ko. Wala nang iba. Yun pa rin. Kasi yung iba din kasi natin viewers, akala nila successful tayo sa YouTube. Hindi po. Yung mga successful sa YouTube, yung mga malalaking kita, nakikita nyo naman nagbibilang ng ganong kakapal na pera, papagawa ng bahay. Ako nga, halos bisikleta nga, hindi ako makabili. Speaker nga na pandisting dito sa mga nire-repair ko, halos ngayon lang din ako nakabili. Second hand na, luma na, sa marketplace pa. So nagbalak ako mag-assemble ng bago, hindi ko kinaya yung budget. So possible yan mga boss. Sobrang dami ko talaga ng repair. Tapos tawag dito, parang nagiging sagabal na yung parang ganun, parang nagiging obstruction na yung pagbablog ko. Hindi ko na talaga ibablog o hindi na talaga ako magbablog. Posible ding tumigil ako actually. Kaya yung iba siguro naiintindihan ko kasi marami akong kakilalang vlogger na active nung bago mag-pandemic hanggang nag-pandemic, active sila, pero nung lumaon nawawalan na rin sila ng gana mag-vlog. Bakit? Ano bang mga nila? So sunod na lang na video. Mahaba na kasi tayo, 99. So paalam mga boss at tugtong na lang natin to kung bakit may mga tumigil.
So kung gusto nyo panoorin yung kasunod.